Hello, good morning mga kapalaboy. So, this morning, dito tayo sa likurang bahagi nating bahay. So, ito na yung inabunuhan natin na Japanese cucumber last week, no? Siguro mga 6 days ago. So, today, nakikita na natin na sobrang dami niya na ng bulaklak. Yan. Napakarami na ng bulaklak matapos ating abunuhan kasi medyo payat na yun dati, naninilaw. So, nilagyan natin ng complete fertilizer. So, ito na siya ngayon. So nag-start na siyang magbunga ito sa baba. Yan, nag-start na siyang magbunga. So pansin natin, medyo konti lang yung bunga niya, no, although napakarami niyang bulaklak. So it happens kasi na wala masyadong honeybee dito sa paligid natin. So hindi siya na-pollinate yung ating pipino. So ang gagawin natin, para parami natin yung bunga natin, magpo-pollinate manually sa pipino natin. Subukan natin at titingnan natin next week kung marami pa yung magiging bunga niya. Yan. So, first, mamili tayo ng ating lalaki. So, ganito siya na bulaklak kasi wala siyang laman sa loob. Ito siya. Lalaki ito siya. At saka ito, babae ito. Kasi may laman siya sa loob. So ang gagawin natin, ipopollinate natin silang dalawa. So ito siya, tatanggalin natin, tapos ilalagay natin yung pollen niya dito sa loob para magiging bunga siya. So yan, tuturuan ko kayo kung paano mag-pollinate. So ayan po, since magpo-pollinate tayo, kumuha tayo ng lalaki. So ang gagawin natin dito sa lalaki na bulaklak, tatanggalin lang natin yan. Yan. Tapos ilalagay yung pollen niya doon sa babae. So ito yung napaka-konting pollen niya lang. Nasa loob yung napaka-konting pollen niya. Tatats lang natin doon sa babae. Yan. Ganyan siya. Yan. So yan yung pag-pollinate natin. So expect natin siguro after 3 days malaki-laki na yan siya na bunga. So ito pa, madami pa tayong ipopollinate. So ito yung ating next na ipopollinate. Kukuha ulit tayo ng lalaki na bulaklak. Tanggalan natin. Yan, tandahan lang na hindi matouch yung kanyang pollen. Yan. Itong sa gitna, ayun yung kanyang pollen. So dapat kontak natin to sa babaeng bulaklak para ma-pollinate siya. So ang gagawin natin, gaganito lang. Yan. Touch lang natin yan siya. Yan, ayos. Yan. So may pollen yan sa loob. Kaya mangyari niyan, magiging bulaklak na siya. Hindi siya malalaglag. So yan po mga kapalaboy. May isa pa tayong next na ipopollinate. So ganun lang po ang gagawin natin. Ganito lang. Simple lang po. Yan, hanggang maubos natin nung mga pipino natin na ipopollinate. So yan, ito yung pollen dating gawi. Tatouch na natin dito sa female. Ito kasi yung female. Paano malalaman na female siya? Ito kasi may laman siya na sa loob na pipino. Itong bulaklak na male, wala po siyang laman sa loob. So ang gagawin natin, itatouch lang yung pollen niya sa loob. Yan, para magiging bunga siya. Yan. Yan. Ayos. So yan po kasi ang diferensya pag nasa backyard yung ating yung ating mga pananim, wala masyadong nabisita ng mga bubuyog. So hindi siya nagiging bunga yung ibang bulaklak ng pipino. So kaya yan, habang napapansin natin ang daming bulaklak, pero yung bunga niya, ilan pa lang yung bunga niya. So kaya sinubukan natin mag-pollinate. So after 1 week, titingnan natin dito kung gaano na siya ka-effective yung ating pollination, kung dadami ba talaga yung bunga niya. For sure, magiging bunga talaga yung ating na-pollinate. Yan. So, mga 6 days na po ito siya na nag-apply tayo ng fertilizer. So, start talaga siyang namulaklak ng napakarami. Yan. Karaming bulaklak na ating pipino. Bata pa siya. Hindi pa siya masyadong nagapang. Tapos, naglagay po tayo dito ng ating twine. Dito siya. Para dito siya gagapang yung ating pipino. So, yan. Naglagay din tayo dyan ng kalabasa. So hopefully sana after 1 week dadami pa yung bunga ng ating mga pipino. So yan siya. Yan.
ito yung pinaka first na bunga. Malaki na. Yan. Sobrang laki. Pwede na to. Ayos. Yan. Tapos sa loob, madami naman siya. Yan. Yan siya. Ayos. Daming bulaklak.